Marami pong nagtatanong sa inyong lingkod, legit ba ang Booksopia Foundation? Noon ay wala pa ho tayong masyadong napapansin sa kanila. Lamang ang akin pong nakikita ay nababasa sa Facebook ay sinasabi niya wala naman daw silang sinisingil ni piso sa kanilang mga miyembro. So sabi ko kung wala naman di walang problema. Lamang nitong huli may kumakalat na pong larawan na nagpapakita na may isang babae, mas nakakatanda, doon sa lalaki na mas bata at may pinamumukha silang 1 million na hawak ng babae at ganun din ang hawak ng lalaki. Kaya nagtatanong ang mga miyembro, bakit sila tumanggap na at bakit kami wala pa? Ito ba'y legit o potential scam? Yan po ang ating pag-uusapan sa akin pong pagbabalik. Para po doon sa mga ngayon pa lamang nakakasubaybay, ako si Ka Anton Israel, ang inyo pong tagapaghatid balita at opinyon. Mangyari, mag-subscribe at manatiling nakasubscribe para po patuloy kayo nakakatanggap ng mga update sa mga hanay ng aking balitang inihahatid. Ayan. Dito po sa larawang ito, napukaw po ang aking interes. Dahil nga po, medyo daring, bold ang kanilang pagpapakita at panghihikayat gamit po ang mga imaheng yan. Ngayon ko lamang po narinig yung Booksopia Foundation. Ngayon lang din po ako nagkaroon ng interes na mag-dive in at hanapin sa internet kung ito nga ba ay legit o hindi. Sa akin pong pag-usisa, sa aking ginawa ay isa pong desk research, meaning nandito lamang ako sa aking kinauupuan at gamit ang internet, particular ang Google, hinanap ko ang pangalang Booksopia Foundation. Akin po yan ipakikita sa inyo para maunawaan po at gayahin na rin po ninyo kapag kayo ay hinihikayat ng mga grupo, ano ba yung pangalan na yan? At iyan po ay mabibigyan po kayo ng idea kung ang organisasyon ay merong tinatawag na previous internet presence. Dito po sa Google, atin pong in-enter ang salitang o ang katagang o ang pangalang Booksopia. Booksopia, yan po ang style ng organisasyon. Booksopia. At iisa lamang po ang lumabas na entry maliban doon sa Facebook na mali pang spelling. Foundation dito. Pero dakuan muna natin itong nakalagay sa Course Hero. Please take note na ang Course Hero ay hindi po related sa anumang foundation works. Hindi rin po related sa anumang humanitarian works. Pero doon po ito naitala. At ano po ang nakalagay? Nakalagay rito, Booksopia Foundation, Laguna Chapter, Region 4A, at may mga ilang pangalan na naka-imprenta. So, ang designation nila, coordinator, subcoordinator, etc., etc. Then, boom, wala na tayong makikitang Booksopia sa Google. So, nangangahulugan, limitado lamang ang internet presence ng Booksopia. Ngayon, tatanong ko paano mo nakilala kung wala palang internet presence sa Google? Well, dito na pumapasok ang sa Facebook. Yan. Meaning to say, ang kalakaran ng organisasyon na ito ay nagpapakilala sila sa Facebook lamang. No? At ano pa ang mga entry natin pong nadiskubrihan? Ito. Ang ating pong ginawa ay pumunta tayo ng Facebook at in-enter po natin dun sa search box. In-enter po natin sa search box, Booksopia. Ayan, nakikita po ninyo. Booksopia. Okay, dito po sa kaliwang bahagi. Ayan, Booksopia. Okay, at ito pa mga lumabas.
posting ng isang Irene Reyes. Sa mga beneficiary ng Booksopia Foundation, ipinababatid ko lang po sa inyo ang ibayo pang pangunawa. At pasensya tayo po ay nasa batch 7, ongoing pa lang po. So meaning, baka may naiinip na, kasi sa ating usapin dito sa Wealth of the Nation, hindi na po yan bago. May mga naiinip na. At yung iba ay napangakuhan, umasa, pero pagsapit ng June 27, ay wala pang nangyayari. September, ng isang Nisel Yumol, isang barangay leader ng Booksopia Foundation ng Barangay Rojas City, Rojas, Palawan, may pinangalanan siya rito. Okay, so mga nagkakakilala na sila. Okay? At ito pa rin, galing pa rin kay Nisel Ignacio rin. Hindi ko alam kung pareho sila to. Bakit parehong Nisel ang pangalan? Ha? At ako daw po ang pinakabata. Okay, sige lang. At sabi naman ni Marie Ligas, Pinantapaco City, sa inyo na magiging beneficiary ng Booksopia, huwag po kayo maniniwala. Kukunin nila ang personal details nyo at ipapasa sa upline nila at gagamitin details nyo para makakuha ng pera abroad. Kahit piso, walang darating sa inyo. Mga leader lang kumikita dyan, kaya no permanent address. At itong si Lina Blasio de la Cruz, isa po sa mga masigasig na nangangampanya nitong December 15 lamang. Mayroon po silang isinagawang orientation siguro to o pagpupulong. At dito makikita sa video, mayroon dalawang individual na para sa akin hindi naman mukhang mga PNP. Baka mukhang pinagbihis lang ito ng t-shirt. Ayan daw ay mga marshal nila. Ito yung mga pagpupulong, very typical sa mga grupo at organisasyon na nangihikayat ng mga member at mga nangangako na merong blessings. Ayan. So, gayon pa man, ito pa. May picture dito. Cainta, Taguig, Pasig, Antipolo, San Juan Group, Booksopia Foundation, may isang babae, may isang lalaki, at sa gitna merong pot of gold. Caloocan chapter yata to, Caloocan chapter. At merong Booksopia Foundation releasing form. O kaya tanong ni Randy, legit ba yan? Matagal na yan Sabi nila, yes, sabi naman ang sumagot. Ngayon, ano ba ang sistema nitong grupo na to? Meron pong nagpo-post sa kanila pero hindi po natin masasabi na ito ay isang totoo sa kaniyang pangalan dahil gumagamit lang ito obviously ng alias as in Jong Dai Kim. Pumapasok ko sila sa grupo, sa mga group pages na ang target o mga kadalasang mga miyembro ay naghahanap ng pera. May mga opportunity. Gaya ng gustong magkapera, may raffle, may bigayan, tungkol sa donasyon, tungkol sa SAP, etc. For this particular posting, ipinost po yan sa public group with 186,000 members. Malaki pala itong grupo na to. Shopee, 550K. Pero nag-post itong Jong Dai Kim na to. I'm willing to help each and everyone, beneficiary ng Booksopia. The main goal of this foundation is to reach struggling people, especially in financial. Don't worry, walang hihingin kahit piso. Ibigay niya lamang ninyo ang pangalan, birth date, address at contact number. Isang comment lang po mula 7-year-old. 7 years old, pwede na. Magpalista. Naku po. Ayan, tapos ang inganyo nila, ipapakita sila ng bulto-bultong pera. Kasi meron daw sa Palawan, etc. Kaya may mga nagsanglanan ng kanilang informasyon. Please include your contact number. Yan. Hindi na-realize ng ating mga kababayan na merong risk kapag kayo ay nagsangla ng sinangla ninyo sa publiko ang inyong full name, ang inyong lokasyon, ang inyong phone number dahil maaari po yung gamitin. Para dun sa mga bihasa sa gumagamit ng Google account
Ang phone number po ninyo ang kinokontak ng Google kapag nakalimutan ninyo yung password. Isa po yan. At ngayong laganap, yung mga sinasabing tinatawag na online pautang, baka magamit yung inyong phone number, magamit ang inyong pangalan, mamukat-mukat ninyo may utang na kayo kinabukasan. Hindi man ang bookshop yung gagawa niyan, yung mga nakakakita. Yung mga nakakakita at maispatan na may detalye ito. Ano nga natin itong si Juan de la Cruz? I-enter mo dyan sa ating online pautang at i-harass natin. Sasabihin natin na may utang siya. May mga ganyan tendency. Hindi ko naman sinasabi na yan ay involved ang itong ating subject. Atin lamang po ini-explore ang mga style na sa kanilang panghihikayat. So dito sa Tutok to Win giveaways, nag-post. Wala ko siya, tinatarget ko nila talaga at random Kumbaga, kung sino lang makakita at sino ang mag-take interest. At pa isa, nag-post naman sila sa PCSO Tulong Financial Program with 41,500 members. Dami, ha? Eyes here. Ang posting naman ni Tulong sa Mahirap. Take note, the same script ang ginamit. The same script. I'm willing to help each and every one of you maging beneficiary ng Booksopia. The main goal of this foundation is ganon. Yan din ang ginamit nung isang alias Jong Dai Kim. Yan din ang ginamit sa kanyang posting naman dito, Tulong sa Mahirap, nung November 1. At yan, ang pangingganyo, pera. Naglatag ng pera sa Facebook. At dito rin, sa meron tapos na yata itong Tutok to Win. Okay. Now, dito sa isang posting, makikita rito Booksopia Foundation form at merong banner na mag-asawa siguro to o magkaibigan. Basta isang babae, isang lalaki. Okay? And dito rin sa DSW third tranche, yung mga nangangailangan, talagang tinatarget to. 116,000 members, ganun din ang script. At marami naman din ang rumisponde positively according sa hinihingi. Now, yan po ang ating na-diskubrihan dyan sa Facebook. Yan lamang po sa lamang po yan sa ating pinupunto. Now, ang ilan sa mga dapat po ninyong hakbang na gawin ay itanong, bakit wala kayong previous internet presence? Kung tunay ang inyong organisasyon na isang foundation na may mababasa man lang kaming artikulo galing sa ibang publication o at least meron man lang kayong webpage na nagpapakilala kung sino ang founder. Napakahalaga po ng role ng founder dahil siya po ang tumatayong representative ng organisasyon at siya po ang accountable. Siya po ang inyong babalikan. When things go wrong, pag nagka-problema, when things are happy, siya rin ang inyo pong titingalain. Pero kapag sumama ang lagay, siya rin po ang inyong dapat na habulin kung sakasakali man. Pero wala. Wala tayong nakikita, wala tayong mababasa, walang nagpapakilala ng formal sa internet man lang tungkol dyan sa Booksopia Foundation, maging sa Facebook. Kaya isa sa tanong, bakit wala silang previous internet presence? Wala man lang mabalita na namigay sila sa LGU, namigay sila ng ayuda, etc. Agad. Milyon agad ang pamimigay. So, yan. Who is its founder? Sino ang founder? Unknown. Base sa ating research. Now, ito ba SEC registered? Yan po ang isa sa mga mahirap i-comply. Bakit? Dahil ang pagpaparegister po ng
isang foundation ay hindi po basta-basta tulad ng isang NGO. Sa isang NGO, wala na pong hihinging outright deposit. Ang mga korporasyon, may hinihinging outright deposit. Kasi hindi naman masyadong kalakihan, depende sa inyong authorized capital. No? Now, minsan 6,000, pwede ka na magtayo ng korporasyon eh. Pero pag foundation, automatic na po ang pinakamababang ilalagak ninyo sa bangko, parang proof of funds, is 1 million pesos. Dapat antimano. Hindi ka i-issue ng registration certificate unless meron kang nakalagak na 1 million peso. Kaya tagline nila ang pangalan o ang titulong foundation. Tanong, rehistrado ba kayo? Kung rehistrado, well and good. Kung hindi, wala silang karapatang gamitin ang salitang foundation o ikapit sa kanilang pangalan dahil bogus yan. Now, ito na ngayon ang isa sa mga pumukaw mo talaga sa aking isip, sa aking atensyon. Yung pagpapakita ho ng pera. Di umano. Ayan, gaya dyan sa larawan na yan. Yung babae, pinakita 1 million peso, nakalagay sa isang transparent na envelope. Ngayon, kung totoo man yan, well and good. Kung hindi, magkakaproblema ho tayo. Halimbawa, kung yan ay budol, sa ibabaw ay genuine, sa ilalim ay hindi. Kung yan ay budol, all throughout yung papel, puro fake. No? Okay, mamaya explain na ho natin yan. So, ito ngayon, dalawa po pala sila ang purported recipient ng 1 million peso. Siguro, naghahanapan na eh. Baka naghahanapan na yung mga miyembro, but wala pang bigay. So, nagpakita sila na nagbigay sila ng 1 million sa dalawang katao. Yan ngayon ang pinagkakaguluhan. At yan din ang dahilan kung bakit ako'y tinatanong kung legit nga ba. Again, wala ho tayong sapat na sapat na sufficienteng impormasyon para sabihing legit o para sabihing bogus. Yun nga lang, aking pinag-iingat ang ating mga kababayan na wag ho kayong basta-basta sumali sa mga ganitong schema. No? Schema. Now, paano po ito nagiging peligro? Paano po ito nagiging peligro? Hindi ko po sinasabi na ang buksopya yan. Ano? Ito yung aking in general terms. Ha? Paano po ito nagiging peligro? Sa panahon ng pandemya, wala na hong nakakalabas. Kung merong mga grupong budol-budol, hindi na rin sila makapambiktima kasi walang tao sa kalye. Kung meron man, baka walang dalang pera. So mahirap. Naghihirap din yung mga budol-budol gang. So nagiging innovative din naman sila. Kung lahat ngayon ay online na. Di online na rin yung budol. Pwede tayong pakitaan ng pera. At sasabihin Mang Anton, you're the man. Bakit? Nanalo ka ng 1 million pesos. Tanggapin, kunin mo rito sa aming tanggapan. Dala ka ng mga sumusunod. Identification. According doon sa sinubmit mong ID copy sa amin. Telephone number, be-verify namin na ikaw nga yan si Mang Anton. At, pinaka-importante sa lahat, Mang Anton, babayaran kang 50,000 pesos, halimbawa. Para saan? Buwis ho yung buwis. Dahil bubuwisin natin ng gobyerno ng 5%. O palagay mo na lang 5%. Hindi na 10%. At bukod dyan, Mang Anton, may ibabayaran pa tayo sa AMLA na 25,000 pesos. Kaya magdala ka, get ready,
with 75,000 pesos pagdating mo sa aming tanggapan. Kapag iyan ay binigay mo sa amin, ipagkakaloob ko sa iyo yung 1 milyon. Pagdating mo ron. Mang Anton, kamusta? Ayan, binigay mo na, pinorward mo na lahat ng dokumento. Binilangan mo ng pera, kahit wala kang pera, nangutang ka. Sa pare mo, pare, pautang mo na 75. Laki naman. Oo, kasi may kukunin ako 71 million dun sa tanggapan na nangako sa akin eh, nanalo daw ako. Oo, pagkakalooban ako ng benefactor eh. Sigurado yan, babalik ko sa iyo. 1 million yun, nakita ko na yung pagpunta mo ron, chinek mo muna. Uy, nakabalot na, naka-transparent na bag o nakalagay na sa kahon, nakasalansan, nakakamada. 10 bulig. Bundle, 10 bundle na tigwa 100,000. Wow. Nakita mo talagang ganda. Binigay mo 75,000. Kinuha mo yung 1 milyon mong papel. Pagdating mo sa grocery, pagdating mo sa SM, saan ka namili? Peke pala. Nabudol ka. Saan napunta mo? Kalaboso. Kalaboso. Mag-iingat po tayo. Hindi po ito basta-basta. Yung may mga papakita ng ganyang pera. Paano natin ma-assure? Diyan sa pamamagitan ng, diyan naman sa Facebook, na yung mga yan hindi peke. Coincidentally, may papatugtog akong video. Kaninang umaga, may araw, hapon, sa Manila, nahuli ni Mayor Isko ang isang sindikato na nag-iimprenta ng fake money sa kanto ng A.H. Lacson at Loyola Street. Talaga, pag titignan mo, parang totoo. Ganyan ka-capable ang mga printers natin ngayon. Kaya may umorder daw sa kanila. May umorder daw. Ang sistiyata for every 10 pieces of 1,000 or for every 100,000, there's a certain corresponding amount na babayaran mo in genuine cash. Kaya pakinggan po natin ito bahagya. Maiksi lamang po ito. At nang sa ganun ay maunawaan natin. Ano po? Ayan ang lugar na yan. Para alam po ng mga kababayan natin. Dito nangyari yung dito ginagawa yung peking pera. Tig 1,200. Yan. Salamat po sa mga yun. Tatlo yung na aresto. Yung gumagawa, meron nagpapagawa sa kanila. Dalawa daw, mag-asawa daw yun, taga Quiapo. Ang bayad sa kanila, 100, isang piraso ng peking 1,000. Kaya kapag kayo ay tatanggap ng pera, tiyakin yung wala mahalo, hinahalo daw nila yan sa mga original. Okay na po, tan. Ito, ilan po ba? Ilan po? 30. Balik kasama na? Hindi, huwag mo isama yan. 35 pieces. Ganito po ba? Ganito, 3. May inventory pa to. 35. Diba? Saan nakuha to? Room. Ilan taong ka na? 35 po. Ano pangalan mo? Paulo Ibarra po. Ikaw, boy, makabata ka, palatan ka na. 27 po. 27. Pangalan mo? Ikaw, pre? Gato, sir. Magkakasama kayo sa bahay? Hindi po, sir. Isang ko lang po. Ikaw, sino nakatira dito? Kayong dalawa? Saka yung asawa na lang po. Umuupa kayo rito? Matagal na kayo rito? Bago lang.
Gano'n nyo nakatagal ginagawa yung pagpapay ng peke na pera? Okay lang ba na? Hindi, ayaw na magsalita. Medyo sa information nyo, ilang buwan na silang gumagawa? Taon. Taon na. Ayun, taon na. Taon na raw. Ibig sabihin baka yung ibinigay sa inyo, hindi nyo na peke. Ibalik nyo sa baka mamaya pinamaskuhan nyo peke. Ibalik nyo sa ninong nyo. Papalitan nyo ng original. Kasi kumalat kamukha nito. Sino hindi magano na... Di ba yung original meron din ganito? Meron finished product. May finished product silang tinatawag ito. Ayun. Mamaya, pag makita mo yan, pag nagluminous to. Nagkukulay green mismo. Maliwanag siya. Ano advice ni Mayors ko sa inyo? Kamukha nito, baka meron pa ibang gumagawa. Kanina kinausap sila bakit hindi pa daw nga nagsipagbago? Nagbago lang ng lugar. Nawala na si Recto. Nawala na sa kanya. Okay, yan. Salamat. Okay na po, yan na. At nakuha ko na yung pa-side. Ayan ha. Malinaw, malinaw. Kaya wag ko kayo mai-excite. Pag nakakita kayo ng posting sa Facebook na may tangang 1 milyon kuno, wag po kayo mai-excite. Wag yung sasabihin na bakit kayo nakatanggap sila at kami wala. Dahil hindi naman po ninyo alam ang integridad nung pinakikita sa Facebook. Baka yan bait lamang, silo lamang ho yan, pain lamang ho yan. At nang sa ganon, ay mapagastos pa kayo, tutubusin ninyo, hindi nyo alam ang tinubos pula ninyo, fake money. Coincidentally, may nahuli pong nagdi-distribute, nagmamanufacture ng fake money dyan sa lugar na yan. Kaya yan, tungkol po dito sa ating issue ngayon, ay malalimang investigasyon po kung ibig ninyo, tanungin po ninyo, ang Booksopia, bakit wala silang previous internet presence? Bakit nasa Facebook lang at nangihikayat? Sino ang founder? Ito ba'y rehistrado as a foundation? At yung pera ba ay totoo? Yan ang tanong niyo sa sarili niyo. Saan galing ang pera? Dahil kapag yan ay galing sa nakaw, ay mayroon pa rin tendency na makasuhan kayo. Kung totoo nga. Kung peke, ganun din. Kulong din po ang aabutin ninyo. Kaya manggap man tayo ng ganyan, grasya. Okay, tatanong ho natin, saan, ano, at ano ang aming sasabihin kung sakaling may magtatanong na otoridad. So yan lamang po at tayo muling magkita-kita sa mga darating pang updates na aking ihahatid sa inyo sa channel na ito. Mabuhay!